Good morning, mga kasama! Wala na? Hindi gumana! Hindi naman yan yun eh. Ano ba yan? Ngayon ay April 22, Wednesday, at ang oras ay 6:32 ng umaga. Mga kasambahay, alam niyo ba na buong buwan ng Abril ay ipinagdiriwang natin ang Earth Month. And today mismo ay ang Earth Day. Yes. Kaya nakikiselebrate tayo dyan. Tama. O eto, dahil dyan, makikiisa tayo sa pag-aalaga sa ating kalikasan habang sinisimulan natin ang araw na puno ng good vibes. That's right! Tama, di ba Joshua? Oh. And speaking of good vibes, samahan nyo kami sa iba't ibang interesting at entertaining activities natin ngayon araw dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Oo, syempre, uunahin na natin ang isa pa nating kasama na si Broski Ian Ayan na naman. nawawala na naman. Ayan na. Kasi nawawala na naman siya dito sa studio kasi gumala na naman siya. Ano ba yan? Oh. Ian, asan ka ba today? Namiss ka ng broski mo. Good morning, guys! At eto na nga, nandito tayo ngayon sa Fitness 8 sa U-Belt branch sa Espanya, Manila. And today, ang topic natin ay all about athletic training. Kaya mamaya, abangan nyo po kami, no, lalo na sa mga fitness enthusiasts dyan at gustong sumabay sa mga exercises o workouts na gagawin namin today with Coach EJ. Abangan nyo po kami mamaya. Yan Habaan mo naman. Pero interesting yan, ha? O, sige, mag-enjoy ka lang dyan, Ian, ha? Iniwan mo na naman kami, pero okay lang. Siyempre, para mas malakas tayo for workouts, dapat malakas ang katawan natin. Kaya mamaya, alamin natin kung ano ba ang mga bakuna na dapat na meron ng mga young adults at feeling young. Katulad natin sa usapang pangkalusugan. Yang pa naman tayo, Hindi kami feeling lang. Hindi, yang ka pa rin. Sige na nga, ang galing mo. Thank you. Kasi tayo lang mag-aanuhan dito. Oo. Oo. Bukod dyan, hindi makukumpleto ang ating healthy day dahil kung walang healthy na almusal. Kaya ang isang juicy and fresh na recipe for breakfast ang ituturo sa atin ni Chef Rodney Depano. Hello, Chef. Good morning Diyan po. naman. Ayun, si Chef. Hi, Chef. Excited na kami, Chef. Good morning. Sana po mabusog niyo kami. And speaking of pagkain, mga kasambahay, alam ko marami sa atin na yung nag-rush talaga sa umaga bago pumasok sa trabaho o kaya sa eskwelahan, lalo yung mga nililate na gigising. Yan, Naku yan, talaga, yan. tayo yan. Pero mga kasambahay, kayo ba, meron ba kayong mga go-to na healthy foods na kapag yun yung kinakain nyo, sapat na yun para ma-boost yung, yung energy nyo Ay, para sa may sagot na ako umaga kagad or sa dyan. pagising nyo? O kayo, meron Itlog. Ay, tama yan, itlog. Di ba? Ang dami kasi nagagawa sa itlog. Oo, tsaka healthy naman yung itlog. Unlike sa sinasabi ng iba na, kasi nagkaparang stigma before sa itlog, di ba? Na masyado daw makolesterol and all, and kung ano na sinasabi. Pero healthy naman yung itlog kung titignan mo. That's right. Oh, ikaw, Celine. Ako, Itlog na rin. itlog. Tsaka water. Water, very. Nakwento ni Celine dati kapag ayaw niya daw ng ulam, magpiprito na lang Oo, siya ng itlog. itlog. Ganun Diba? siya. Ikaw. Ako kasi pag pampaboost lang naman sa umaga, Healthy, Healthy. banana. Wow! Kahit ayoko ng banana. May puno kayo ng saging. Hindi, wala. Healthy ka na talaga. Pero kasi, hindi talaga ako makain ng banana before. Ngayon, yun yung mabilis mo makukuha kasi tas kahit saan. Wala Pwede ka nang kain. prepare. Doon sa kukunin mo na hacienda lang. niya kasi may mga Oh. sagingan. Walang Sa ganon. bundok nila. Nasa Sa Quezon hacienda. City tayo. Wala kaming puno ng saging Puno ng dito. saging, puno ng nyog. Pero mura lang kasi ang saging din. Oh. Siyempre, galing sa bakuran nyo lang. Wala nga kami. Ang pinipilit niya talaga. Lipat na nga natin to. Kayo mga kasambahay, ano yung mga go-to na healthy meal ninyo kapag nagmamadali at bakit? Yo. I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! Ituloy-tuloy na ang good vibes sa ating mga good news. Alam nyo bang magbibigay na ng 10 pesos fuel subsidy ang Department of Energy o DOE para sa Public Utility Vehicles or PUV. Ibig sabihin may 10 pesos discount sila kada litro ng diesel at up to 150 liters ang pwede nilang ma-avail with discount every week.
Ang mga qualified na makatatanggap ng diskwentong ito ay ang mga sumusunod. Ang public utility jeepneys, utility vehicles express units, yung mga may valid certificate of public convenience, provisional authority o special permit, at mga kasama sa opisyal na listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Paalala lang ng DOE na walang card o application na kailangan para ma-avail ito. At tuwing Lunes, nare-reset ang weekly allocation at hindi ito naiipon. Kaya every week, gamitin natin yung fuel subsidy na to. Kasi hindi siya pwedeng next week na lang para mas marami. Every week lang po yung 10 pesos per liter. Noon, 10 pesos per liter. Pwede na, di ba? Pero may good news din po tayo from Environmental Management Bureau Central Luzon Region. Meron po kasi silang gaganaping free webinar para sa mga kabataan na ang goal ay youth empowerment on environmental responsibility and sustainability. Gaganapin po yan next Thursday, April 30 mula 9 a.m. hanggang 12 p.m. sa Microsoft Teams. Kaya gumawa na po kayo ng inyong account para makasali po kayo. Makikita naman sa EMB Central Luzon Region Facebook page na at EMB30 or 3 official ang registration link. Kaya mga kasabahay, join na mga Eco Warriors na kabataan. Yun, no? Microsoft Teams, ha? Oh. Yun. Download lang. Eto, speaking of nature, alam nyo ba na binuksan na po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Biodiversity Management Bureau, ang kauna-unahang content creation contest for local biodiversity action. Ito ay isang minutong kwento tungkol sa contribution ng kabataan sa pag-unlad ng biodiversity ng bansa ang dapat na maipakita ng creator sa kanilang video. Kaya po sa mga may creative ideas at gustong makatulong sa ating Mother Earth, pwedeng-pwede pa kayong sumali dahil hanggang sa May 5, 2026 ang submission ng entries. Bukod po sa iba't ibang parangal, makakatanggap din po ang grand winner ng 20,000 pesos. Kaya para sa complete guidelines and mechanics, i-visit nyo lang po ang DENR Biodiversity Management Bureau's official Facebook page na at DENR.biodiversity. Good. Aling. Uy, 1 minute lang pero may 20,000 pesos kapag nanalo ka dyan. Parang sarap panoorin lahat ng entries na yan, no? At kung sino yung mananalo. Dumako naman tayo sa ating weather outlook. Dito sa Maynila, 10% chance lang ang tsansa ng ulan at aabot ng 25 to 34 degrees Celsius ang temperatura. Mas mataas ang chance na ma-dehydrate kapag ganito katindi ang init. Kaya huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. At mag-sunblock na rin at magsuot ng shades panlaban sa UV rays kung lalabas ng bahay. Ini sisilin yan. Oh, ito na nga. Sa Cebu rin, 10% lang po ang chance of rain at nasa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Pwedeng-pwede na pong magpatuyo ng labada kasi matutuyo yan agad. Basta wag lang tayo masyadong magbababad sa ilalim ng araw kung may errand sa labas at para iwas pagod at heat stroke. Dahil dyan, Yun. At sa Davao naman, bagaman nasa 26 to 34 degrees Celsius ang temperature, may 40% Wala. chance of rain naman. Kaya manatiling alerto at magdala ng payong para safe ka, rain or shine. Tsaka mga kasambahay, huwag din kalimutang isilong yung mga alagang hayop natin para di sila mabilad sa araw o kaya maligo Kaya sila. Nakakamiss naman yung ulan. Minsan pag nagdidilig yung pinsan ko, alam niyo yung amoy ng parang Amoy. alimango. Parang namimiss ko. Parang sabi ko, hala, ganyan yung amoy pag umuulan. Hindi na natin siya naamoy. Kaya paranas Kasi naman walang po. ulan. Taas ng chance of rain sa kanila. 40%. 40%. O para naman sa mga taga Baguio, nagbabalak mag-travel papuntang Baguio, maulan at malamig na araw ang sasalubong sa atin dahil 17 to 26 degrees Celsius ang temperatura with 40% chance of rain din. Perfect yan para uminom ng mainit na kape habang nakabalot sa favorite niyong kumot. Wow. Kung lalabas naman ay magdala ng payong
gloves, at light jacket. Pag nagmumotor yan, pwede siguro. Oo, pag nagmamotor. Oo, pag nagmumotor, naka-gloves Kasi yung ka. mga taga Baguio, feeling winter talaga dyan. Oo, may scarf, Oo, di ba? diba? Gloves. Paranas naman po kami. Pero mga kasambahay, suminag na ang araw kaninang 5:38 ng umaga. No? At kung hindi nyo naman po naabutan yan, ay abangan nyo na lang ang sunset mamayang 6:11 ng hapon. Schedule. O, ayan mga kasangbahay, ano na bang ginagawa niyo? Kumakain na ba kayo ng almusal? Sana ay naghahanda na kayo para may sigla ang inyong umaga. At kung wag na. hindi naman, di pa kayo nakapag-prepare, meron ba kayong go-to healthy meal na kapag talaga namang nagmamadali kayo, yan na lang ang binabaon nyo? Yeah. Ano yan at bakit? Ikwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na ngani. Meal pala dapat. Ha? Meal. Meal naman yun, itlog, kanin. Hindi sa akin kasi Saging. Papalit ako oatmeal. oh, Oh, di meron ako laging Ah, sige, oatmeal. sige. Tapos may milk. Madali lang kasi 2 minutes lang pwede na. Bagay. Ayo. Oh, yun. Ikaw ba kumakain ka ng oatmeal? Bihira lang. Yung Kasi sabi parang kasi nila, meron ako... pagkain daw ng matanda. Hindi naman. Oo, sinasabi ng iba, lalo na daw sa ibang bansa kasi pagkain ng matanda Alam ko yung- pagkain ng may sakit. May yung sakit. oatmeal. Lugaw kasi sa amin pag may sakit. Iba sa sakit, may sakit sa amin. Walang kinakain. Wala. Di ba pag may sakit, minsan sila yung masusunod sa pagkain. Para Ayaw lang nga kumain kumain eh. sila. Parang, anong gusto Anong mo? gusto Sige. mo? Oo, ganon. Ito naman, kamustahin natin ng ating fitness enthusiast broski na si Ian Miranda. Nabalitaan ko kasi na yung activity na ginagawa niya today ay nakakatulong para maiwasan ng sports-related injuries. Ian, pwede niyo bang ituro din sa amin yan para naman madamay mo ako sa mga natututunan mo dyan, turo mo sa akin. Yes guys, ito na nga, nandito na tayo sa Fitness 8. And today, may coach tayo syempre. Tuturuan tayo ni Coach EJ. Coach EJ, good morning po. Ayan, good morning po. Coach, syempre tatanungin ko po kayo about sa training natin today. Ano po bang training na gagawin po natin today? So, yung gagawin natin today is athletic training po siya. Athletic training. Coach, medyo hindi ako familiar sa athletic training kasi first time ko rin to actually. Ano po ba ang athletic training? So, athletic training po is more on sports specific po siya. So, ito yung nag-help sa atin mag-improve yung performance ng athletes or mga fitness enthusiasts. So, yan, improve natin yung performance and then ma-prevent yung injuries. Okay, so basically it's for athletes, Yes. no? Para sa mga into sports. Coach, syempre excited na rin ako. Ano po bang unang gagawin natin today? Ayun, first warm up muna tayo. Warm up, sige po. Paano po ba ang So, warm up? first natin is yung the world's greatest stretch. Ano po yan? So, World's lunge greatest tayo. stretch. Okay. Lunge. Then support yung left arm. Then slide nyo lang po. Right. Okay. And then open po dito. Yun, world's greatest And then, stretch. ayun, gawin siya 5 times. 5 times. Yes. Okay, so ito na po ang warm up natin, no? Yes. Okay, so nakadalawa na tayo. 3. 3. Ito na yung 4. 4. And last, last one. one. And 5. 5. Okay. Anong next ito, coach? Kabila po, syempre. Kabila. Para pantay naman, no? Yes. Siyempre. Okay, let's go. kabila. Support naman po yung right hand. And then left naman po. Tapos sa right. And then open. Yun, okay. Go. Tapos coach, ito anong mga reminders about dito sa stretch? Ano ba dapat yung ma-feel tsaka yung proper na form? Kailangan ma-feel niyo po yung stretch talaga. So, para As in parang buong katawan po ba dapat yung ma-feel na Yes. ma-stretch? So sa hips, yan, Okay. sa thoracic po natin. Hips, thoracic. Kailangan properly ma-warm up po siya before kayo Okay. mag-workout. Siyempre, ang importance po ng warm-up para iwas din tayo sa injuries. Tama po ba? Yan, last one. Okay. Ano pong next nun, coach? So, yun. So, first workout natin is kettlebell snatch. Okay, workout na po tayo. Ayan, sige. Ano po ulit tawag, coach? Kettlebell snatch. Kettlebell snatch. Okay, sige. Paano po yan? So, ganito siya, sir. Hawakan siya sa may top right. Okay. Yan, top corner. Top right. Then, push lang, paangat. Straight. Okay. Down. Then, push. Okay. Ayan. Sige, coach. Tatry natin. Tatry po natin.
And habang tinatry ko po, guide nyo po ako ano po ba yung proper form. So saan po ang hawak? Yan, Dito sa po. may top corner. Yan. Top corner. Then, Then, wide mo konti yung paa mo, sir. okay. Then, down. Push Down. po ba ng hips? Push ng hips, then up. Up. Pag ganito, sir. So dito, paano po? Ito, paturo nga po. So kung galing po dito, paano po siya ilalagay Push ng dito? hips. Nakaganyan siya. Pag ganito. Baliktad. Ah, baliktad. Then up. So all the from way up. here, ha, then up. So, Tas- sa snatch, sir, kasi it's all the way up siya. So, hindi ka na mag-stay dito. So gano'n. Yan. Okay. Tapos, power ng hips. Yan. Yun, okay. So ilang repetitions ng ganito, coach? 12, sir. 12. Tapos ilang sets po? 3. 3, okay. Tapos ito pong ganitong type ng workout, ano pong, kumbaga, ano yung nai-improve sa athlete? So, ayun, yung hips extension. So, yung power din sa jump. So, nakaka-help siya mag-improve ng jump din. Okay, so sa hips and sa jump. Okay, sa mga into sports na kailangan talon-talon, nakaka-improve po ito. Tapos coach, ano po yung mga reminders dito? Ano yung mga, kumbaga, pwedeng maling ginagawa pagdating sa ganitong exercises? Meron po ba? Yung pag magbe-bend po ba tayo, ano po ba dapat naka-chest out po ba? Sige po, pakita niyo po sa akin. Ayan. Ayun, kailangan ng proper form so hindi tayo naka-slouch na ganito. Yun, So, kailangan okay. chest out. Yan, nakaangat yung chest. Then, pag push ng hips, kailangan hips po yung magdadrive. Hindi po yung Okay. arms. Hindi yung arms, okay. Yes. So, ganoon pala yung ginagawa ko. So, dapat lang, hindi stiff to, hindi titigasan Yes. tong arm. Okay, so Push hips. ng hips. Okay. Then, Ang ginagawa ko pala, pagka after ko dito, nilalagay ko pa dito, tapos ginaganon ko so, pa kailangan all the way up. all the way up. Tapos after nyan, coach, kunyari, nagawa ko na siya sa right, gagawin ko rin ba siya sa left? Yes. Para Okay, pantay, sige. syempre. Oo, sige. Sige, coach, sample nga kung sa ano naman, kung sa left, no? Sa left, ayun, same. Same lang din, no? Push. Angat. Ayun, okay. Then, Ayun, okay, alright. Ayan po yung kettlebell, tama po ba? Snatch, okay. And next naman po, next na ano naman po natin, workout for athletic training. Ano po ba next? so dito tayo sa next, plyometrics. So, Okay, box sige. jump. Sige, coach, paano po ba yan? Anong gagawin po natin dito? Plyometric, nabanggit niyo po, ano? Ano po yung plyometric, So, coach? yun, ni-improve na din yung jump din. Jump din. Okay, so talon, mga Tsaka yung fast contact po sa ground din. fast contact. Okay, sige. Sige, coach, paano po ba yan yung gagawin natin? Ayan, bend nyo lang. Then Okay. push lang din ang hips paangat. Mhm. Push, then land. Okay. Okay, soft land po. So, kailangan pag land nyo, absorb nyo rin siya sa taas. Okay. Sige, isa pa nga, coach. Gusto ko visual learner kasi ako eh. Sige po. Okay? Then, absorb. Yun, okay. So pag maglaland po dito, hindi yung parang nakaano ka lang din. So kailangan bent din ang knees. Para maiwasan din yung injuries, so kailangan maland mo din yung... Okay. So dapat, tama po ba dapat magbe-bend din? Yes. Pag nandun. Okay. Sige coach, ako naman, tatry ko. Okay, I-correct go, nyo lang po ako kung may mali akong may maling ginagawa. So from here, kailangan po ba parang may buwelo din na bababa ka rin, no? So pagkababa mo, Yun. laland ka nang naka-bent Yes, knees. tama Tapos coach, from here, pag bababa ka na, hindi ka naman tatalon. Ano Hindi ka na, lang, step baba down lang na, lang. Yes. okay, so magsi-step down ka lang. Okay. Okay, sige, isa pa. Yun. Plyometric. Tapos ito, coach, itong exercise na to is para sa mga athletes na may involved ng jumping. Yes. For example, yung mga nagba-basketball, nagba-volleyball. Tapos paano to, coach, pag gusto ko ng kunyari hindi na masyado challenging sa akin, anong ginagawa? So, magdadagdag tayo ng height. So, madami naman tayong plyo box dyan. Okay. And then, possible na magdagdag tayo ng weight. So, may weight na kayong hawak. Ano pong weight yung hawak? Kettlebell din po ba? Dumbbell. Dumbbell. Okay. Pag gusto natin na parang kailangan na natin ng challenge. Yes. No, okay. Tapos, yun coach, sa mga iba pang mga trainings, no, which is mamaya po magpapaturo pa rin po ako sa inyo. Pero ito so far, ito pa lang muna yung for athletic training, no. And mamaya mga kasangbahay, meron pa tayong mga training bukod sa kettlebell snatch and sa ating box jump. Kaya mamaya, abangan nyo kami mga kasangbahay dito pa rin together with Coach EJ dito sa Fitness 8. Kaya magbabalik po kami. Good morning mga
kasangbahay, we are back with another healthy breakfast for today. Pero bago ang lahat at bago tayo magpaturo ng bagong recipe, i-check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of April 21, 2026, ang atin pong imported rice ay nagkakahalaga ng 42 pesos to 70 pesos per kilo. Ang local rice naman po ay nasa 35 pesos to 65 pesos per kilo. Sa mga magkakarne po ngayong araw, ang atin pong beef ay 430 to 520 pesos per kilo. Ang bangus naman po ay 175 pesos to 280 pesos per kilo. Sa gulay naman po, ang ampalaya ay 60 pesos to 160 pesos kada kilo. Ang kalabasa ay 40 pesos to 90 pesos kada kilo. Ang sitaw ay 70 pesos to 150 pesos kada kilo. Ang talong ay 40 pesos to 100 pesos kada kilo at ang kamatis ay 35 to 100 pesos kada kilo. Para naman po sa ating spices, ang bawang ay 110 to 550 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 55 to 180 pesos kada kilo at ang puting sibuyas ay 55 to 120 pesos kada kilo. Mas mura pala ang puti ngayon, ano? Ang sili po ay 70 pesos to 250 pesos kada kilo at ang luya ay 100 to 220 pesos kada kilo. For other commodities, ang sugar po na puti ay 75 to 92 pesos kada kilo. Ang itlog naman po ay 5 pesos to 13 pesos kada piraso at ang cooking oil ay 34 pesos to 190 pesos kada litro. Kaya sana na budget nyo na po ng maayos ang mga papamalengkehin nyo po ngayong umaga. At dahil handa na ang ating ingredients for today, tawagin na natin ang owner ng Bill's Lounge at Tiramisu Manila na magtuturo sa atin ang kanyang savory recipe. Walang iba kundi si Chef Rodney Depano. Good morning, Chef! Good morning po. Dito po kayo. Ayan. Naku, Chef. Good morning po. Bati po kayo sa ating mga viewers. Hello, good morning. Ayan. Magandang araw. Chef, ano po ba ang inihanda niyo pong dish sa atin for So, today? bali, ang ninanda natin ngayon medyo protein. So, Opo. breakfast steak rice. Oy, naku. Chef, ato hindi lang siya protein. Feeling ko, yung mga kasangbahay natin, hindi madalas nag-beef. Pero kapag nag-beef naman sila, talagang masarap. Yes. Kaya for sure, mapafollow yan ng ating mga kasangbahay. Ako rin kasi excited ako sa beef steak rice. Ano. Oh, ayan. Sige po, Chef, ano po ba yung mga ingredients po ng ating recipe? So, for our beef saptikaw, meron tayong beef tenderloin, meron tayong garlic, meron tayong beef bouillon, shiitake mushroom, we have minced garlic, Worcestershire sauce, and liquid seasoning. Then, meron din po tayong fried enoki, then fried leaves for our garnish. Naku, ang sarap. Nakaka-excite kasi parang madali lang yung mga ingredients no, Yes, Chef? very simple lang. Oo, tsaka parang makukuha siya kahit saan. Available naman siya kahit Yes, saan. kahit saan. oh. Naku, excited na tayo, Chef. Pero bago po yun, matanong ko lang muna nga po kayo, Chef. Kayo po gano'n na po kayo katagal nagluluto? Bali, nung bata pa din. Nung mula sa lola ko, nagluluto na ako. So, Mahilig na po talaga kayo mahilig na magluto. talaga. Kumbaga, tumutulong na ako sa bahay noon, sa mami ko, sa lola ko. Ano po yung nag-push sa inyo para i-pursue po ang pagiging chef? Siguro, I think, mahilig kasing kumain yung family namin. So, that's why, kaya gusto namin laging may luto sa bahay. Siguro, engganyo nala ako para magluto pa. Ang saya naman. Di for sure, laging masarap yung pagkain sa bahay niyo, Chef. Yan, si mami nagluluto lang. Ang saya naman. Kayo, Chef, ano po ang favorite niyo pong niluluto pag nasa bahay? Pag nasa bahay, comfort food ko ang sinigang. Ay, naku, marami na talagang team sinigang. Ako din kasi, Chef, favorite ko po ang sinigang. Okay, hipon or baboy? Ako po gusto ko baboy. Baboy, ako din. Oo, naku, ang sarap naman ang umaga natin. Kaya umpisahan na natin ang pagluluto. Paano ba lulutuin ang ating beef steak rice? Bali, una, magsusuti lang tayo ng garlic. Okay. Tapos, medyo healthy, merong olive oil. Okay. Pwede naman gumamit ng Ordinary. oil or butter para lang hindi masunog. Chef, balita ko, kapag daw olive oil ang ginagamit, dapat daw low heat lang. Bakit po ganun, Chef? Para hindi matanggal yung aroma ng olive oil.
nor yung oil natin. Pero either or naman, para hindi lang siya mabilis masunog. Okay po. Unahin natin ang garlic. May debate din dyan, Chef, ano? Ano ba ang inuuna? Sibuyas o bawang? Sabi nila, sarili daw. Sarili. Tama, sarili Yan, talaga sarili dapat ang talaga. unahin natin, Oo, mga yan. kasangbahay, no? Yan. Always choose yourself first. Yes. Then, pangalawa natin is yung beef na natin. Ah, So, madali lang siya. Parang nagsasangag lang tayo. opo. Kahit anong part ba ng beef, pwede natin nilang gamitin dito. Itong gamit natin is tenderloin para mas malambot siya. Pero either or naman, pwedeng yung bang steak, ganyan. Apo. Pwede naman yun. So, i-cubes lang nila para maging salpikaw. Opo. Then, meron tayo mga spices na ilalagay. We have our paprika. Ang bango, namoy ko na. We have our chili. We have a black pepper. And then, salt. Uy, ang sarap. Mix lang natin siya. So, medyo mabilis lang to kasi tender din yung gamit natin. Apo. So, mas mabilis siyang Maluto. maluto. Yes. Wow. Tapos, Bango. lagay tayo ng shiitake mushroom. Chef, may mga shiitake na nasa can. Okay lang ba yun na yun din yung gamitin nila? Okay lang din naman. So, meron din dried na ano. So, yung dried naman is pwede siya ano muna sa water, tapos pwedeng hiwain. Oh, So, para tas siyang yun na siya. same lang din siya. Marami naman pala kayong option, mga kasambahay. Just in case hindi available yung mga fresh na shiitake mushroom. Yes. So, then meron tayong pinaghalo ko na yung liquid seasoning sa yung Worcestershire sauce. Oh. So, yan. Para maging saucy ang ating beef salpicao. Ang bango. So, maluluto na siya. Then, patayin na natin. Tapos lagay tayo ng butter. Sa huli ang butter. Yes, para mas maging malinamnam siya. So, habang mainit, haluin lang natin siya. Tapos magiging saucy na yung ating salpicao. So, Kaya, at saka ang dali lang niya gawin, yes, Chef. sobrang dali lang. So, itatoppings lang natin siya sa rice na timplado na din siya. So, ready na tayo. Ayan, naku, sobrang sarap naman ang breakfast natin for today, mga kasangbahay. Chef, eto ba, dito ba sa beef natin na pinrepare niyo po ngayon, gano'n nyo na po katagal yan niluluto? Siguro signature dish to ni Bill's Lounge. Yes, so every now and then, yan yung ginagamit namin. Naku, mga kasangbahay, biruin nyo naman. Ang breakfast nyo sa umaga, parang fine dining. Fine dining restaurant. O, ito siya, may tanong muna po ako sa inyo. Pwede po ba naming malaman kung ano po ang first choice mong healthy food kapag nagmamadali po kayo sa umaga? Sa umaga, siguro egg. Oh. Egg din yan. Egg and more water sa umaga. Yan. Kayo, pareho talaga namin kayo, Chef. So, yun, egg sa umaga. Yan, ako. Pinakamabilis. Yun talaga, ang pinakamadaling isipin sa umaga na healthy. Zebra. Kasi yun din yung pwede mo makuha sa pantry anytime, tsaka Oo. sa rep natin. Yes, tsaka mura pa, di ba? Oo. Kaya kayo naman mga kasangbahay, ano ba ang go-to healthy meal nyo kapag nagmamadali kayo at bakit? I-share nyo naman ang sagot nyo dito sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, sabay tayo. I-comment Comment mo mo na. na. That's right! Yun o. Hello, Joshua and Tini. Naamoy nyo na ba yung niluto ni Chef? Ang bango. Gising na, Grabe, naamoy ko na amoy dito. na amoy dito. Nakita ko na, gusto ko na talagang kumain yan. Oo. Pero mga kasambahay, update lang namin kayo na meron po tayo MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Center schedules. Ang ating pong MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po niyan ay from Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Habang pag Friday naman, 5 a.m. to 9 a.m. At meron din tayong weekly medical mission sa Barangay Doña,
Orani, Bataan. Every Monday naman po yan. Ang registration time ay nagsisimula ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. At meron din po tayong MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday naman po, bukas ang ating pong MCGI Charity Center dyan. Ang ating pong registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron na rin MCGI Charity Center sa Parañaque City. Natagpuan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po ito. Ang registration time ay alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At syempre, meron din tayo sa MCGI Charity Center, Quezon City. Ang atin pong address ay nasa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po yan. Ang registration time po natin ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron din tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Ayan ay nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po ang schedule niyan. Ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. Uy, at syempre, hindi mawawala ang ating MCGI Clinic na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, every Friday po. Ang registration time is from 5 a.m. to 9 a.m. At syempre, meron din po tayong mobile dental and optical clinic ngayong April 22, 2026. Ang ating pong Unit 1 ay makikita ng ating mga kasambahay na nasa Barangay Kabaritan, Season, Pangasinan. Habang ang Unit 2 naman ay nasa Jelus Building 1, Mangubat Street, Barangay Zone 4, Dasmariñas City, Cavite. Ang Unit 3 ay nasa Purok 4, Barangay Dasagan, San Francisco, Agusan del Sur. Ang unit number 4 ay nasa Sitio Tubod, Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Ang unit number 5 naman ay nasa Barangay Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte. At ang unit number 6 ay nasa Sitio Solong-on, Barangay Tapon, Dalagüete, Cebu. Ayan, sa mga kasambahay po natin na malapit sa areas na yan. Yan po ang ating schedule sa ngayong April 22, 2026. Narito naman ang ilan pa nating good news. Tumatanggap na ang Department of Science and Technology, Philippine Council for Health, Research and Development ng applications for 2026 Undergraduate Thesis Grant in Natural Products. Ang mga pwedeng mag-apply dito ay mga 3rd at 4th year undergraduate students sa pharmacy, chemistry, nursing, at Health Allied Sciences na may research topic na tungkol sa paggamit ng natural products for health applications. Makakatanggap naman ng up to 75,000 pesos na research fund ang mga mapipili rito. Goal kasi ng DOST na masuportahan ang mga estudyante sa pag-explore ng natural sources ng bansa na may malaking potential pagdating sa health na under naman ang tuklas Lunas Drug Discovery and Development Program. Kaya para sa mga interesado, hanggang April 30 na lang po ang applications. Kaya submit your proposals na sa Regional Health Research and Development Consortium. Makikita ang link ng form sa kanilang Facebook page sa @DOSTPCHRD. At para naman sa mga gustong maging bahagi ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and Canine Group o PNP-EOD K9, pwede nang magpasa ng application documents sa PNP-EOD/K9 Group headquarters sa kanilang Administrative Management Division at sa Personal Affairs and Records Section. Paalala lang sa applicants na siguraduhing organized, kumpleto at tama ang mga laman ng inyong mga dokumento. Maaari nyo namang bisitahin ang Facebook page ng PNP-EOD K9 Group na @PNP-EOD K9 Group para sa kumpletong listahan ng requirements. O, teka. Naaamoy ko na yung mabangong. Oo. Steak rice. Nakakumustahin natin dyan yung almusal natin. Pwede na ba? Pwede na bang kumurot dyan, Celine?
Uy, grabe. Sobrang sarap ng mga pin-prepare ni Chef. Kung nakikita nyo lang dito, mamaya makikita nyo. Pero sobrang sarap. Pag naamoy nyo, parang gusto ko na kumurot dito ng isa eh. Pero eto na kasi yung mga inihain ni Chef sa atin ngayong umaga. Pero bago nyo malaman kung ano pa yung ibang dishes na inahanda ni Chef Rodney, i-plate muna natin yung ating beef steak rice ngayon. So, meron na tayong naka-ready na rice dito. Opo, Chef. So, ito yung salpikaw natin. Tatoppings lang natin siya. Oh, ang sarap. Kahit nagmamadali kayo sa umaga, mga kasangbahay, pwedeng-pwede nyo siyang gawin. Sobrang Gayahin bilis, nyo. yes. And then meron tayong fried enoki. Naku, ang sarap. Then meron tayong fried leaves. Pag meron lang kayong ekstrang dahon sa bahay. So, para pampaganda lang. Ay, ang saya. So, Hindi lang masaya ang tiyan ko today, masaya din ang puso ko kasi ang sarap ng breakfast natin for today, mga kasangbahay. Kaya bukod sa beef steak rice, bubusugin din namin ang mga mata nyo dahil may inihanda pang ibang dish si Chef para sa atin this morning. Chef, ano pa po ba yung ibang dishes natin for today? Bale, ito is Bill's Lounge. So, meron tayong mga thin crust pizza. We have cheesy beef pizza. And then we have margarita, potato croquettes. We have our corn fritters. We have our omelette. And then meron tayong chicken alfredo. Meron din po tayong grilled chicken breakfast. We have our vegetable pizza. And of course, our steak rice. Steak rice. Ang sarap. At Chef, ito talaga na-intrigue ako kasi Chef, ito naka-ribbon pa ang ganda oh. Yan. Ano po ba ito, Chef? This one is my personal business. So, ito yung Tiramisu Manila, which is more on tiramisu lang siya. Wow! Naku! Perfect talaga ang morning natin for today dahil hanggang dessert ay kompleto tayo this morning. Naku, kaya for sure, masayang-masaya na naman kami ng mga friends ko ngayong umaga. Naku, kaya for sure, gutom na din yung ibang na nandyan sa kabila ng mga friends ko. Pero mamaya tikman natin yan. Naku, Chef, bukod po dito sa inyong mga inihanda, sa mga gusto pong bisitahin kayo sa Bill's Lounge, saan po ba makikita po ito? So, yung Bill's Lounge is matatagpuan po sa Eastwood City. So, doon lang po kami sa City Walk. Ayun. Matatagpuan. Then, ang Tiramisu Manila will be online lang po. Ayan. Chef, para makita nila to online, saan po ba nila to makikita sa social media? Ano pong name? Yung pinakanin niya is yung Tiramisu Manila. Ayan. Ako, isearch nyo lang po mga kasangbahay sa Instagram, sa ibang social media accounts para ma-check nyo na masarap din ang tiramisu ni Chef Rodney. Yun. Ako, Chef, message niyo po sa atin pong mga kasangbahay na gusto ding matuto magluto or magpe-prepare ng healthy meal every morning. So, dun sa mga ating mga kasambahay, lahat naman ay healthy. So, local market, lahat yung matatagpuan or yung mga tanim natin sa bahay, pwede yan. So, sa mga young chef na pwedeng gustong maging chef katulad ko, mag-aaral na mabuti. Yan, no? Baka may gusto po kayong batiin, Chef. Batiin niyo po sila. Ayun, yung family ko, nasa Japan. Hi. Dun sa mga co-worker ko. Hello po. Hello po sa inyo, konnichiwa. Nag-Japan bigla. At bukod dyan, mga kasambahay, meron pa tayong health advice and good vibes na isa-share sa inyo mamaya. Kaya stay tuned lang kayo dahil we will be right back. Excited na kami, Chef, kumain. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras na ngayon ay 7:16 in the morning at oras na para pag-usapan ang ating kalusugan. Madalas, iniisip natin na kapag matanda na, malakas na at hindi na kailangan ng bakuna. Pero ang totoo, the older we get, the better protection we need. Kaya po ngayong umaga, alamin natin kasama si Dr. Julius Miranda, isang adult infectious diseases specialist para alamin kung anong mga bakuna ang dapat nating makuha. Good morning, po, Doc. Doc. Good morning po. Morning, Doc. Doc, bati po kayo sa atin po mga viewers. Hi, good morning po sa viewers po. So, I'm Julius Miranda. Thank you for having me here po.
Nako, Dok, ito po ay usapang bakuna po ngayon tayo ngayong umaga. Paano po ba napoprotektahan po ng vaccination? Hindi lang po ang isang tao, kundi po yung buong community. Bali, una po ang bakuna, para po siyang training ng immune system natin na pag nandyan na yung totoong mikrobyo na nagsasanhi ng sakit, ready na yung immune system niyan, labanan siya. So with that, hindi na kailangan ng pasyenteng ma-admit sa ospital o mag-take ng mga iba pang gamot. So para naman sa komunidad po, sa community, imagine, no, sa 10 tao sa isang barangay, 8 doon na bakunahan. So instead na mahawa pa yung 2 natitira na hindi nakatake ng bakuna, merong herd immunity na tinatawag. So hindi mahahawa na sila. Or at least yung transmission ng outbreak sa community, ma-halt siya, matigil. Yun ang maganda. Pero Dok, kailangan pa po ba magpabakuna ng mga adult na? Kasi kami, alam namin, sasabihin ng mga magulang namin, uy, nung bata, kumpleto ka sa Nabakunahan bakuna. ka na, oo. Nabakunahan Okay ka na na. yan. Okay na po ba yun? Or pagtanda po namin, meron kaming mga bakuna na kailangan matake pa. Nung bata po kasi tayo, iba pa po yun pag nagkaedad na tayo, no? So yung immunity natin, yung panlaban natin sa mikrobyo, humihina. So nagwi-wane yung immunity. Also, pagka nagkakaedad po tayo, nagkakaroon tayo ng additional risk factors. For example, yung COPD, heart disease, kidney disease. So talagang yung immune system natin humihina. Therefore, kailangan natin uli silang i-train with vaccines. Tinitrain ulit. Pero ano po ba yung mga klase ng bakuna naman na kumbaga pang matanda na? Pero usually ina-administer po sa mga Apo. young adults siguro. Okay, for young adults po, so yan dyan yung mga human papilloma virus vaccines. So HPV to prevent cervical cancer and even genital warts. Tapos meron din po tayong pneumonia vaccines, influenza. Kasama din po yung mga tetanus, diphtheria, and pertussis vaccines. Cool. Additional po. Di ba meron pa po nung bata pa, may ganun Apo. bakuna, di ba? Ano po yung difference nun sa pang matanda na bakuna? Ayun po, parang ina-update po siya. Parang gano'n. Kailangan palang update yun. Pero ibig sabihin po nun, Dok, hindi na po ako magkakaroon ng ganitong sakit or magkakaroon pa rin po ako pero hindi na malala. Yes, tama po. No? Most of the time, pagka nahawa pa rin kayo nung sakit na yon pero vaccinated, usually asymptomatic na, walang simptomas, or less na yung intensity. So parang onting lagnat lang tapos okay na agad. Okay. Ito, napag-usapan po natin yung mga bakuna for young adults. Apo. Sa mga mas elderly naman po, sa mga senior citizens, meron po ba silang mga iba pang bakunang binibigay sa Yeah, opo, no? So for elderly talaga, yung mga 60 and above, yun. Yearly influenza, pneumonia vaccines, depende sa brand. Tapos nandyan din po yung shingles vaccines. Ay, opo. Diba yun yung mga blister skin disease ng mga, yung reactivation ng chickenpox po kasi. No? Tapos meron din po yung RSV vaccine for very elderly individuals, mga more than 75 years old. Pero Dok, dun po sa mga nabanggit nyo kanina na vaccine for young adults, meron po ba doon na hindi na rin pwedeng i-take ng mga senior citizen? Oh, well, isa po doon yung HPV, no? Kasi syempre, Hindi na effective. exposed na kasi sila most probably. Hanggang pang ilang taon lang po yung HPV, Dok? Isa po, no, hanggang 26 years old. Pero pagka umabot ng 45 years old, pwede pa. Shared decision na po siya. Ibig sabihin, kung may risk pa ba or na-expose na ba, baka hindi na kailangan kasi. Parang, So, kailangan pa rin po talaga ma-check po ng mga Yes. doktor. na kailangan mo nang magpasuri sa doktor po para maibigay yung mga bakuna na necessary pa sa kanila. Okay. Pero meron po bang mga special vaccines para naman po dun sa may mga chronic illness? Tsaka meron din po bang vaccines na medyo delikado pag tinik ng mga may comorbidity na hindi nasasuggest sa'yo na i-take? Bali, for may mga chronic diseases, for example, heart, lung disease, and kidney disease, sila po yung may benefit talagang mabigyan ng pneumonia and influenza vaccine. Kasi pag nagkasakit sila, pwedeng mag-exacerbate yung underlying condition nila o lalong lumala yung condition nila. Tapos mga pasyente pong nagdadialysis, yung hepatitis B vaccine, no? Tapos yung ito hindi siya chronic disease, yung mga buntis, kailangan din ng
yung mga Tdap o yung tetanus, diphtheria, and pertussis vaccine. So, yun. May isa pa, no, siguro kailangan ko lang i-mention yung mga healthcare workers natin, mga nagtatrabaho sa ospital, sila din dapat mabigyan ng MMR, hepatitis B kasi exposed sila sa mga sakit. Ngayon yung mga pasyente naman po na sabi niyo po na may mga bawal, yung mga patient po na may mahina talagang resistensya, yung mga walang spleen o yung mga nag-chemo, sila yung bawal bigyan ng mga live vaccines. For example, yung MMR and yung live na influenza vaccine. Kasi pwedeng lumabas yung sakit sa kanila kasi nga mahina ang resistensya. So yun, again, kailangan pong ipatsuri muna sa doktor nila ano yung mga dapat nila o bawal i-take na vaccines. Dok, para naman po dun sa mga nagpapa-vaccine na merong multiple doses, di ba po meron pong binibigay po yun na schedule yung mga doktor, o ito, ganitong araw ka babalik para sa second dose mo. Pero minsan po, hindi po may iwasan na yung mga kasangbahay natin, hindi po nakakapunta, nakakalimutan, o kaya po may biglang emergency. Paano po yung nangyayari kapag ganun, Dok, na babawasan po ba yung effect ng mga vaccine pag ganun? Or kailangan po ba nilang umulit sa first dose? Madalas po yan, ano? So ano po yan, ang gagawin lang po is catch up lang po. Hindi naman kailangan back to default o ibabalik sa zero. Ihahabulin na lang po siya. Well, ideally talaga, nasa tamang schedule, pero wala naman tayong magagawa kung nakalimutan na. Ihahabulin na lang po yun. Pero same lang po ba yung ano nun, Doc? Yung tagal ng, bawa, kung anong klase ng vaccine yung tinitake, ganun din ba? 3 months ba? Ganun? 2 months? Depende po sa vaccine. ano? Iba-iba din. Pero kung na-miss by 1 month, di habulin na lang. Kung that day na lang bigyan na rin pag nagpa-follow up sila. So kailangan na lang sabihan talaga kailan yung next na follow up para doon sa bakuna. Pero Dok, paano yung mga walang record ng vaccinations nila? Ano po yung pwede nilang gawin? Yung parang hindi nila alam kung nabakunahan sila or wala ba talaga silang Meron na bakuna? ba? Isa pa lang. Kung paano po nila, matitrace po ba nila yon? Kung nakapagpabakuna sila, may record po ba? Pag wala pong record, so usually ina-assume naming wala na lang talaga. Kasi walang record po eh. No? Kaysa naman hindi mabigyan at magkaroon pa ng komplikasyon, hindi magkasakit pa siya dahil hindi lang alam yung record, binibigyan na lang natin sila. Pero may option naman po, katulad ng hepatitis B, pwede nating i-test yung titer o tinatawag yung level of immunity. Kaya natin matest, baka may bakuna na ito. Ganon din po yung varicella, yung sa bulutong. No? So yun, natetest sila. Magpapacheck talaga. no? Kailangan talaga magpa-check. Kasi may mga bakuna po, wala namang test ng immunity talaga doon. Dok, na-curious lang po ako dun sa bulutong kasi never pa po ako nagkabulutong. Gusto mo ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Dok, Gusto kung niyo ba? nabakunahan ba ako ng bulutong ng bata ako. Pero feeling ko naman, kasi hindi ba nagkakabulutong. Opo. Pero Dok, halimbawa po, malaki na po ako. Matetest pa po ba kung nagkaroon na po ako ng vaccination dito kahit malaki na po ako? Pwede po yan, matest yung ano yung sa titer din po siya. Kaya. Kaya pa naman Kung gusto mo malaman. Akala ko hawa didikit ka sa may bulutong para malaman mo, nagkabulutong Ayaw ako. ko magkabulutong. Pero sa usapang bakuna po, usually marami may mga ano pa rin, or ano ba tawag, misconception. Parang takot sa bakuna, may mga ganun tao po. Ano po ba yung mga, meron po ba talagang pangamba kapag ka nagpapabakuna? Opo, meron talaga eh. Pag ganun po, kasi hindi naman natin sila pwedeng puwersahin talaga magpabakuna, no? Kailangan lang nating alamin yung underlying reason ba't sila takot. So baka takot silang maturukan mismo. Takot sa... Sasabihin lang natin na ganito po yung ine-expect na mararamdaman. Or yung iba naman natatakot kasi hindi nila alam talaga ano ba ang bakuna. So mas maganda, explain lang po, ang bakuna kasi iiwasan kang magkasakit ng ganito. Ito yung mga komplikasyon kasi pag nagkasakit na yan. So most of the time naman maintindihan naman po nila yun. Kailangan maintindihan. Kailangan lang i-explain po kung ano ba ang bakuna. Ang ganda nga rin napapag-usapan natin sa mga ganito pagkakataon. Pero Doc, isa sa mga common din yearly. Alam ko yearly, mayroong flu vaccine na yearly, no? Na binibigay. Pero bakit yearly siya, Doc? At iba't ibang, ba't parang paulit-ulit every year? Safe po ba yung gano'n, flu vaccine every year? Opo kasi meron pong surveillance o sinusuri yung mga predominant na flu na iba-iba po kasing strain sila. No? So, tinetest po yun kung ano yung magpipredominate the following year. So, more of surveillance kasi siya.
So, kung ano yung most probable na magiging predominant the following year, yun yung ide-develop nilang vaccine. Oh, ibig sabihin, Doc, yung flu vaccine every year na ini-inject, iba-iba po pala yun. Hindi siya pare-pareho. Amazing. Pero Doc, di ba napag-usapan na natin yung about sa bakuna, yung importance ng bakuna. Paano naman po yung magiging accessible para sa lahat? Like, meron po ba na makukuha na libre yung mga kasambahay natin na wala kaming pera pang pabakuna? Meron po bang na-offer sa atin na libreng bakuna? Meron po yan sa health centers. Yan. Pwede rin po tayo magtungo dun sa mga public hospital, government hospital natin, sa outpatient nila doon para matanong kung ano yung kailangan nilang bakuna. Meron din po sa mga private clinic ng mga doktor, so pwede rin po sila magtungo doon para ma-assess and ano yung kailangan na bakuna. Meron naman pa ng mga fee. Kasi mas importante nga na, lalo na sa mga communities na siguro marami sila sa isang community nila or sa bahay nila ay marami sila na Doc. Mas maganda bakunado more than half sa kanila para maiwasan nga yung mga pagkalat, paghahawa. Again, maraming salamat Doc. Okay, thank you. Julius, pero para po sa kung sakali may gusto pong bumisita sa inyong clinic, saan po ba kayo nag-hold ng inyong clinic? Ako po ay sa Capital Medical Center po. So, every Thursday. Every Thursdays po yun, no? So, 2 to 4 p.m. 2 to 4 p.m. So, Capital Medical. Meron ba kayong gustong batiin naman this morning? Go ahead po. thank you po. Good morning, Kuya, sa sa opportunity to promote vaccination. So, wag po tayo matakot sa bakuna, no? Madami pong mga sakit na hindi nyo na nakikita ngayon gawa ng bakuna. Tama. Opo. Kaya nawala. Pabakuna. Yes, wag matakot mga kasangbahay. Yan, maraming salamat po, Dr. Julius Miranda, Thank you rin sa po. pagpapaunlak po sa aming invitation po ngayong umaga. Kaya napakahalaga po pala talaga na mas lumakas ang immune system natin habang tumatanda tayo. Kaya tandaan natin yung useful and helpful tips na shinare ni Doc Julius kasi dapat healthy tayo. Healthiness is wealthiness. True. Alright. Pag-usapan natin yung iba't ibang tungkol. Kausapin na si Doc mamaya tungkol sa iba't ibang bakuna. Huwag po kayong alis mga kasambahay. Magbabalik po kami. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Dahil mas masarap kumain. Nakaka-energize kasi yung pagkain dito. Ay, hindi. Yung paggalaw-galaw pala at stretching sa umaga. Parang kayang-kaya ko ng sabayan si Ian sa Fitness 8. Ian, musta na dyan? Yes guys, and eto na nga to continue ang aming workout with Coach EJ with our athletic training. Eto na nga, Coach, ano ba yung next natin gagawin for our athletic training? Ayun, so yung sunod natin is yung sa cones. So mag-high knees tayo. For High agility knees. siya. Okay. Then reaction time para sa okay, mga okay. athletes. Yeah. Ayun. Sige Coach, paano po ba yan? Yung So high knees first, high knees, workout. paside, Okay. then balik. Yan. Okay. So, gano'n lang siya. From here, pupunta ka doon, tapos babalik ka lang. Yes. Mga ilang po yun? Ilang ulit, Coach? 3 sets. 3 sets. So, Kaya- tatlong ulit, tatlong balik. Depende rin po ba yan kapag kunwari, beginner ako, ganyan. Yun. Dapat po ba, yun talaga yung dapat na pag beginner ka, gano'n na talaga 3 set. Depende din po sa layo ng cones. And then, ayan. Okay. Tsaka ano po ba, itong cones dapat 5 lang talaga o pwede po bang dagdagan yan? Pwede po, Marami. mas okay if mas madami po yung cones. Okay. Mga gano'ng karami? Pwede ba yung mga 20 na? Ang layo mo na nun, no? Mga 10 siguro. 10, okay. 10 yung maximum. Okay, tapos 3 sets, no? Ayan, sige coach, ako naman magta-try. So, ang reminders lang po dito, gaano po kataas yung knees? Pag So sa knees, iangat? kahit hip level lang. Hip level, Then, okay. swing yung arms natin. Okay, hip level. Tapos syempre, dapat dun kasagap magsa-step, no? Kinakabahan tuloy ako, baka matapakan ko yung cone, eh. Sige, sige. So, ganyan lang. Yan. Tapos mabilis, sir. Mas mabilis Yan. pa. Go, go, go. Okay, kasi syempre, athlete tayo eh. So, ganyan. Gagawin ko bang 3 sets, coach? Yes, sir. Go. Sige, okay. Last one. Okay, last one. Coach, ito ba, habang nag-hainis ako, dapat pala angat, no? Nakakalimutan ko yung pag-angat. Pero dito po sa ganitong training, ano po ba yung nai-improve sa atin? Especially sa mga athletes. Ayun, yung movement po kasi is pa-sideways. Siyempre, yung agility, so from one point to another, mas mabilis ka makakapunta. Pati yung reaction time, mas mabilis po.
Oo, sa reaction time na napansin ko rin kasi syempre iiwasan mo yung cone eh. So, yung kumbaga yung coordination ng mind and body mo dapat ano rin well coordinated. Pero yun po coach, sa ano naman no, sa after itong mga ginagamit po nating cones sa high knees. Ano pa po ba yung mga workout na pwede natin gawin involving tong mga cones? Ayun. Next natin is yung in-out. In, out. From Paano here. po yan? So, out, tapos in, Okay. then balik lang din. Balik lang din. Okay, sige coach. So dito po, ang gagawin natin is step out and in lang. Yes po. Okay, so wala naman masyadong complex na gagawin. So, natry ko po coach ha. Dito po ba naka-bend ba yung knees? Yes, O... slightly bend sa Slightly knees para bend? mas mabilis ka makamove. Okay. Tapos medyo mabilis lang din. Mabilis lang din talaga. Okay, sige. Parang nalito ako doon coach. Pero try natin ha. Okay, so here, here. Oh, Up, out. mali ka agad ako. So, from here, dito, Out, tapos and dito, tapos dito. Yes, Tama po tama ba? po. Okay, sige. Medyo nakakalito siya mga kasangbaya. Pero sige, let's go. Coordination. Na ano nga, yung reaction time ko rin, tsaka yung body coordination ko. Sige, okay. So, here, here, here. Mabagal ba to, coach? Parang nakakahiya. Medyo po. Pero Medyo. Parang nahiya ka pa, coach. Talagang mabagal. Nakakalito nga siya. So, dapat dito. So, pag ganun. Okay. Tapos dito po, for mga beginners, yan, mga nagsisimula pa lang, ilang sets din. Ganun din po ba? 3 sets? 3 din. 3 sets. Okay. Tapos pwede rin nilang dagdagan pa ng cones kung sakali po. Mahaba is mas okay. Okay. So sa mga usually sa mga mga athletes po yung mga nagtatry ng mga ganitong workout? Mostly mga basketball, volleyball, yung more on physical game din talaga. Okay. Yung mga contact games po. Mga contact sports, kumbaga. Tsaka nakakaano rin po ba to? Good din po ba to for example, gusto ko ng ganitong training for weight loss. Okay din po ba? Okay din. Sa mga weight loss, okay. At yun, coach, ang dami naming natutunan, no? Tsaka hindi rin pala ganun ka basta-basta na lang din, no? Yung kumbaga, yung training mo dapat may proper form ka rin. Alam mo yung mga dapat na movements para hindi tayo may injure. Yes. Tama po ba, no? Coach, sa mga lang siguro, advice lang or tip, no? Sa mga gustong subukan itong athletic training, ano po ba yung ma-advise niyo sa kanila? So, ayun, if ever na gusto nyo mag-improve yung performance nyo sa specific sports, so, ayun, try nyo yung athletic training. So, ayun, kailangan lang consistent kayo and then yung progress nyo is nakukuha nyo siya from time to time. Okay, so kailangan lang din talaga ng consistency sa ating training. Coach, kunwari ako, gusto kong magpa-coach sa inyo or may mga nakapanood po sa inyo na gustong matry yung athletic training, paano po ba nila kayo kukontakin? Ayun, pwede nyo po kami message sa Facebook page, so Fitness 8 University Belt. So, 24/7 naman po may nagre-reply. Ayun, mag-message lang sa kanilang mga social media pages and handles. At ayun, maraming salamat po, Coach EJ, sa ating training ngayon dito sa Fitness 8 sa Espanya, Manila. And with that, marami pa tayong gagawing workout dito sa Fitness 8 sa mga susunod pang araw. Kaya yan muna for today, guys! Balik dyan sa studio. Yay! Sa wakas. Wala ka rin dadagdag sure na yan Pero maraming salamat, Ian. Mahalagang abiso po muna para sa ating mga kababayan. Ngayon pong World Immunization Week, nagpaalala ang PhilHealth na lahat ng kanilang miyembro ay pwedeng mag-avail ng Newborn Care Package. May 5,752 pesos pala na package ang PhilHealth para sa mga sanggol na bagong panganak na sanggol. Kasama dito ang first dose ng hepatitis B vaccine, early skin-to-skin contact, pagtimbang sa sanggol, at para malaman ang iba pang benepisyo ng nakapaloob dito, pwede niyo pong iscan ang QR code na yan na nasa inyong mga screen. Paalala ng ahensya, gamitin ang benepisyong PhilHealth upang maprotektahan ang inyong pamilya laban sa sakit. Sa ligtas at subok na bakuna, garantisado ang mas malusog at mas matibay na kinabukasan ng sanggol. Na bagong panganak. Wala sanggol, oo. Bakit ulit-ulit yun? Ayusin natin yun. Ulit. Charis! Hulaan mo kung sino sa atin yung dalawa. Sino kasi si Joshua yan o si Mas matingkad yung silin eh. Siyempre, para mas feel good ang morning natin
Unexpected, meron akong magandang i-share. O, to. Meron kasi akong nakitang post tungkol sa isang single mother mula sa Tabaco City, Albay, na nagbukas ng community pantry para makatulong sa mga padyak drivers. Isa kasi sila sa naapektuhan ng mahal na presyo ng bilihin, lalo na maliit lang ang kanilang kinikita. Kaya naman po naisipan ng isang kababayan natin na maglagay ng community pantry para sa kanila. At sa tulong ng ilan niyang mga kaibigan, isa-isa nilang inalok at binigyan ang mga padyak drivers ng pansit, kanin at ulam. Hindi lang yan mga kasangbahay dahil sinamahan pa nila ito ng ilang kilong bigas at mga gulay. Kaya naman humanga ang mga netizens sa kanilang pagsisikap na makatulong sa kapwa. At maging dito sa Good Morning Kuya ay saludo po kami sa inyo sa pagmamalasakit bilang isang single mother at sa iba pang tumulong sa padyak drivers na talagang masasabi nating Something good! Alam mo pa yung Nakakatawa isang naman. something good. Ano? Ayun no, ang dami rin nilang pagkain. Katulad natin. Parang buffet din, Oo, ang saya. Nakakatuwa yan. At saka hindi sila kailangan ng gasolina. Pero apektado sila ang mahal Kaya kasi nga ng eh. bilihin. True. Siyempre, dahil nga hindi naman sila motorized, yung kita naman nila, hindi naman din ganun kalaki. Kaya kapag sa panahon ngayon, sa ganyang may crisis, yung mga increase talaga sa mga bilihin, ramdam din nila kahit sabihin mo na nga na wala naman silang, hindi naman sila nagpapagas. Pero siyempre, baka yung mga tao nag-aano na rin, Ano? nagbabike na rin, kasi nga mahal na. Dito pa sa Manila, meron pang mga padyak na. Oo, sa amin. Sa barangay namin. Tulungan Magkano sila. ang isang ride? 20 pesos. Pero kung malayo 20 pesos, ganun din, di ba? Parang yung pagod din nila, hindi Parang nga ba, mas special yun, ganun? Oo, special, ikaw lang. Pero bawat sasakay, di ba, may kasama ka, 20-20 ka. Per head. Pero ang hirap nun kasi imagine mo, halimbawa, pataas. Tapos ang sakay mo, 5, halimbawa. Di ba ang hirap? Hindi, paglakarin mo muna. Ang hirap. Parang, dami nyo, tulungan nyo kaya ako. Di ba ganun? Baka ramdam naman kayo. Nakakatawa lagi sa something good natin, no, na doon natin marirealize, dapat di talaga natin ina-atras yung tulong natin. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, yung kaya nating maibigay. Kasi pag pinagsama-sama, maraming natutulungan. Diba, kung isa lang sa kanila yung gumawa nun, hindi sila magkakaibigan, hindi sila magkakaklase, hindi nila napag-usapan, hindi ganun kalaki yung mga magagawa. Pero yung maliliit na pinag-ambag-ambagang, ang laki ng na magagawa nun para sa community natin. At dahil nakita natin sila kumakain kanina, sabayan natin. Tara na. Simulan natin. Isa-isa. Excited na tayo. Thank you Hindi, nga kailangan- pala kay Chef Rodney Okay, sa Chef masarap Rodney. na Thank you so much. Simulan natin sa Sa appetizers. niluto mo, sa niluto mo na kanina. Appetizers. Sundin mo yung pagkakaluno. Appetizers. Appetizers. Ayan. Yung potato croquette. Potato croquette. Sige na, kamayin mo na. Kunyari nga nasa fine dining restaurant. Huwag ka magulo dyan. Uy, tikman natin. Dinadamdam Tapos may dip siya, may dip. Uy, Na parang Dip- spicy. depende. tikman natin. Tomato na spicy tomato dip. Okay, let's try. Masarap. Parang marinara sauce pala. Uy, ang sarap. Parang pwede itong ihalo sa pasta. Sauce na rin parang siya. marinara sauce nga kasi siya. Sarap. Diba? Ganyan talaga dapat pagkakasunod-sunod. Next. Pero sige, habang inunguyan natin to, Ayan. meron tayo dito mga panawagan sa ating mga Sige. kasangbahay, sa mga nag-aabang po sa ating nag-iisang Wish Bus. Oy. Abangan niyo po dahil nasa Eton Centuries ang Wish Bus this Friday, April 24 po yan para sa ating special road show. Stay tuned to find out who's going to perform on board the Wish 1075 bus. Abangan nyo, baka si Tini na yan. Baka hindi nyo magkakamalian yan. Sasayaw time- tayo sa Wish bus. Time check. Ngayon ay 7:47 in the morning at oras na para kumain. Ay, basahin. Ano ba yan? Basahin ang mga sagot ng ating mga kasangbahay na kanina pa nakasubaybay sa atin. Ang question of the day ay kung ano ba ang go-to healthy meal kapag nagmamadali at bakit. Narito ang ilan sa kanilang naging sagot.
Ang sabi ni Jem Torres, ako po, saging na saba at kape. Ba, perfect combo na kahit nagmamadali, pwede pang baunin kapag nagmamadali. Sobrang pagmamadali niya, di ba? Nagmamadali talaga siya. Hindi ko na narinig yun, ha? Ikaw, kape, tsaka saging, ganun. Hindi po siya. Walang kape? Sa kape. Kape tsaka saba, no? Ano nasa kaya nun? Ito naman ang komento ni Conrado Santos. Ano? Ang go-to healthy meal ko kapag nagmamadali ay oatmeal dahil mabilis itong ihanda, nakakabusog at healthy pa. Maganda rin ito dahil may fiber na nakakatulong para magkaroon ng energy at hindi agad magutom. Pwede rin itong lagyan ng prutas o gatas para mas masarap at mas masustansya. Di pareho kayo ni Conrad. True. Ito naman galing kay James. Go-to healthy meal ko pag nagmamadali ay ang boiled egg. Plus, kamatis at pipino. Wow! Pinakamabilis kong meal prep yan. May protein agad sa egg, sabayan mo ng kanin para hindi manghina. Tapos kamatis at pipino for fiber. Wala nang luto-luto, pakulo lang, 10 minutes max. Ay, kakaiba yung may pipino. Alam ko yung kamatis tsaka itlog. Pero hindi ko alam na sasamahan niya ng pipino, tapos papakuluan. Tsaka wala nang luluto-luto. Oo. Yung bigas na lang. Mix na lang. dapat Mix lang. saing na rin. Matigas yun. Oh, shoutout din po sa ilang mga commenters natin sa ating live stream. Nandiyan sila RJ Ende, si Fatima Tumlos, si Olivia Santos, Rosales Marco. Oh, wait lang, kain kayo ng kain. Dahan-dahan lang, nagsha-shoutout ako. Marlon Santos at si Chato Gatos. Ay, maraming salamat at masaya kami nakasama kayo this morning. At kung gusto nyo ring ma-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. At baka maubusan na ako ng mga kasama ko dito. Tinim, ikaw naman, magbasa ka dyan. Bukas naman, mga kasabay, abangan nyo rin ang ating very informative and helpful topics. Isa sa mga pag-uusapan kasi natin ay yung kung saan nga ba dapat magsimula sa pagmamanage ng ating pera. Yan. O, sa ipon ba muna yan mapupunta? O sa sa insurance pagkain. ba? Sa investment? O, diba? Malalaman natin bukas with our special guest. Kaya abangan niyo po yan. Ikaw na. Kumakain yung tao eh. Kakabitaw lang eh. Oh, syempre, hindi pwedeng busog ang wallet tapos yung owner hindi. Oh. Kaya, masustansyang recipe naman mula breakfast to dinner ang ating pag-aaralan kasama ang ating special guest chef bukas yan. So yan, finally. Finally, ano gusto mo pa ba? Siyempre, para magawa natin ang tamang paraan ng pag-handle ng pera, kailangan din natin maalagaan ang ating isip at katawan. Kaya abangan niyo po ang expert advice ng espesyal nating bisita mula sa ating friendly doctor sa ating usapang pangkalusugan. At lahat ng yan ibibibil namin sa inyo, hindi ngayon, kundi bukas. Kaya tutok lang at wag pong kalilimutang mag-follow, subscribe sa UNCB News and Rescue and Good Morning Kuya social media pages para updated kayo. Yes! Sarap ng corn. Ikaw na ulit. Hi! Oh, para sa mga viewers natin humabol sa ating live stream, uulitin namin. Narito po ang MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Center schedules. Ang Diagnostic Center po natin sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po niyan kapag Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang weekly medical mission naman po na nasa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday open po yan at ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang atin naman pong MCGI Charity Center sa Valenzuela City ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday po, bukas yan ha. Ang registration time naman po dyan from 5 a.m. to 9 a.m. Oo nga. At meron ba tayong MCGI Charity Center sa sa Paranaque City. Sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Paranaque City, every Tuesday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Open po yan every Wednesday. Ngayong araw po open yan, kaya punta na po kayo dahil makakahabol pa po kayo 5 a.m. to 9 a.m. po ang ating registration time. Meron pa kayong 1 hour. Punta na po kayo dyan.
At umabot na nga rin tayo sa MCGI Charity Center Davao del Norte. Ayan, makikita niyo po yan sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po bukas ang ating charity center dyan. Ang registration time ay from 6 a.m. to 11 a.m. Ano, sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Siyempre, MCJ Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, every Friday. Registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ayun na, gusto mo na yan. Part na yan. Oh, matatapos na. Namumuwalan Konti na ka lang, na. Joshua. And we would like to thank Littleson Gas Corporation, a partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, quelling, counting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For increase, please contact them at 824-0867 and 882-49-360. Yes, thank you and good morning din sa Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits. Your top-notch solution on all your beauty needs. Visit their branches at Malolos, Marilao, Quezon City, and San Jose del Monte. Follow their social media accounts to know more. Thank you, Miss Carolyn Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. Good morning din sa aking Ma'am C. Hello, Ma'am C. Thank you din po sa Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. They are located at Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Meron din po silang branch sa may Shaw Boulevard beside Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. Ang Divi Dental, nag-offer po yan ng prosthodontics, dentures, and etc. It also offers orthodontics and general dentistry. Kaya kung magpapa-appointment ka, kontakin mo lang sila sa 0997-903-9330 or kaya naman i-visit mo ang kanilang Facebook page at Divi Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag alagang Divi Dental na because we make it affordable for you! Yay! Hindi na ako makangiti kasi kanina pa ako Okay, kumakain. Mga kasambahay, nako po, na-enjoy nyo ba ang bonding natin today? Kasi eto, enjoy rin kami makasama kayo this morning. Kaya, kita-kits ulit bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good morning,